Ang pelikula ay umiikot sa Great Wall of China na isa sa mga pinakamagandang lugar sa mundo. Ang lawak nito ay higit sa 9,000 kilometro at tumagal ng mahigit 1,700 taon bago na itayo. Sinasabing pinoprotektahan ng pader ang sibilisasyong naninirahan sa loob nito mula sa iba't ibang mga banta. Nagbubukas ang pelikula sa dalawang taga-Europa na mersenaryong sina William Garin at Pero Tovar na naglalakbay sa isang disyerto kasama ang isang grupo ng mga lalaki. Sa kasamaang palad ay hinabol sila ng ilang bandido dahil sa pagpasok sa kanilang teritoryo kaya mabilis silang nagtago sa isang kuweba. Mahigit 6 na buwan nang naglalakbay si William at ang kanyang mga tropa sa China para maghanap ng mahiwagang itim na pulbos. Pinaniniwalaan na ang pulbos ay ginagawang apoy ang hangin at pumapatay ng 12 ng mga lalaki sa isang pagkakataon, kaya ito ang sandata na pangarap ng lahat. Si William at ang kanyang koponan ay nabawasan ng higit sa 20 lalaki at dahil walang mapa, pagkain at gamot, si Tovar ay mabilis nang nawawalan ng pag-asa. Pinipilit niyang itigil ang misyon at bumalik na lang sa kanilang bahay ngunit determinado si William na tapusin ang kanilang nasimulan. Nag-imbentaryo sila ng kung ano ang natitira sa kanila at itinapon ang anumang hindi kailangan kabilang na ang isang mabigat na magnet. Gayunpaman, nagpasya si William na itago ito dahil magagamit ito sa paggawa ng compass. Sa parehong oras ay biglang nakarinig ng kakaibang ingay ang grupo at sinalakay sila ng isang misteryosong nilalang. Ang ilan sa mga lalaki ay namatay ngunit si William ay buong tapang na pinatay ang halimaw at pinutol ang kamay nito. Pagkatapos ay nagpasya siyang dalhin ng putol na braso, umaasang may makakakilala nito pagdating ng araw. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay patungo sa Great Wall, ang natira na lang sa kanilang grupo ay sina William at Tovar. Hindi nagtagal ay sinalubong sila ng maraming palaso mula sa mga sundalong Chino ng Nameless Order, at dahil wala ng pagpipilian ang dalawa ay agad silang sumuko. Habang sila ay dinadala sa loob, ipinakita nila ang braso ng halimaw. Nang makita ito, ang mga sundalo ay natigilan kaya nagmamadali nilang sinabihan ang kanilang mga nakatataas na sina General Xiao, tagapagplano na si Wang at ang commander na si Lin na nakakagulat na nagsasalita ng wikang Ingles. Nagpahayag ng pagtataka si General Xiao nang malaman niyang sinalakay sila ng halimaw 2 araw na ang nakakaraan sa kabundukan, at mukhang alam ng lahat ang pinagmulan nito. Nagpanggap din si William tungkol sa dahilan ng kanilang pagbisita, sinabi niya na dumating sila upang makipagkalakalan ngunit sila ay tinambangan. Hindi naniniwala si Lin sa kanya ngunit pinayuhan ng tagapagplano na si Wang ang commander na panatilihing maayos ang mga bilanggo dahil nagawa nilang patayin ang mabangis na halimaw. Naputol ang kanilang pag-uusap nang dumating ang isang sundalo at ibinunyag na maraming nilalang ang nakita patungo sa Great Wall. Walang pag-aaksaya ng oras, tinipon ng general ang kanyang mga hukbo kabilang ang mga kawal, mga archer, at ang crane corps na kinabibilangan ng mga babae na pinamumunuan ni Lin. Lahat sila ay pumunta sa tuktok ng pader kasama sina William at Tovar na bihag pa rin at sa wakas ay nabunyag na ang halimaw ay isa palang tautay, isang sinaunang mitolohiyang nilalang sa China at hindi sila inaasahan na aatake sa loob ng 9 na araw. Di nagtagal, libo-libo sa mga halimaw na ito ang nagsimulang tumakbo patungo sa pader na nag-udyok sa mga sundalo na umatake. Si Lin at ang kanyang mga tauhan ay nakahawak sa mga lubid at bumaba sa larangan ng digmaan, habang ang iba pang mga sundalo ay naglulunsad ng mga nasusunog na bato at palaso patungo sa direksyon ng mga nilalang. Samantala, pinapanood ni William at Tovar ang madugong labanan at nagsimulang mag-alala para sa kanilang buhay. Habang sumisigaw sila ng tulong, napansin nila ang isa pang European na nagngangalang Ballard na nasa lugar din na yon. Hindi nagtagal, nagpakita ang reyna na halimaw kaya inutusan ni General Xiao ang kanyang hukbo na salakayin siya. Gayunpaman, walang kahirap-hirap niyang naiwasan ang lahat ng pag-atake at inutusan ang kanyang mga nasasakupan na umakyat sa mga pader. Bilang tugon, inutusan ni General Xiao ang kanyang mga tauhan na umatake ng malapitan. Ang isang halimaw ay nagawang makaakyat sa tuktok at nagsimulang patayin ang sinumang mahawakan nito. Sa gitna ng kaguluhan, kinumbinsi ni William at Tovar si Ballard na palayain sila. Pagkatapos nito ay dalubhasa nilang pinatay ang nilalang sa pader at ang ilan pa sa ibaba hanggang sa itigil ng reyna ang pag-atake at umatras. Nakuha ni William at Tovar ang paggalang ni General Xiao kaya pinayagan niya silang manatili bilang mga panauhin sa halip na mga bilanggo. Gayunpaman, nag-aalala pa rin si Xiao na baka ang mga halimaw ay maging mas malakas at matalino. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay nakausap ni William at Tovar si Ballard at ipinahayag na ang huli ay dumating din sa China upang maghanap ng itim na pulbos 25 taon na ang nakalipas. Gayunpaman matapos siyang mabihag,
pumirma siya ng isang kasunduan sa mga Chinese upang turuan sila ng Ingles at Latin bilang kapalit ng kanyang kalayaan. Kinabukasan, sina William at Tovar ay pinarangalan ng Nameless Order para sa kanilang tapang at kagitingan. Doon ay ipinakita ni William ang kanyang husay sa pana na ikinatuwa ng lahat sa silid. Nakilala rin niya si Lin at nalaman na pareho silang ipinadala sa hukbo sa murang edad. Gayunpaman, iba ang iniisip ni Lin kaya dinala niya siya sa labas upang ipakita kung paano siya lumalaban kapag nakatali siya. Sinabi niya sa kanya ang tungkol sa pagtitiwala, at ipinaliwanag na sa hukbong ito ay lumalaban sila hindi lamang para sa pagkain at pera. Iniaalay nila ang kanilang buhay sa isang bagay na higit pa, may tiwala sila sa isa't isa sa lahat ng paraan at sa lahat ng oras. Sinubukan niyang sabihan na tumalon si William ngunit hindi siya masyadong nagtitiwala sa kanya, kaya pinatutunayan nito na hindi sila pareho. Kalaunan ng gabing yun, lihim na nakipagkita si Ballard kina William at Tovar upang ipakita sa kanila ang itim na pulbos na ninakaw niya mula sa supply ni Wang. Sinabi niya na malapit nang bumalik ang Taotai para sa labanan, at ito ang perpektong oras para makatakas sila. Pagkatapos ay nakipag-usap sina William at Tovar kay Wang tungkol sa isang magnet na bato na dala nila. Ang tagapagplano na maraming alam tungkol sa agham ay naniniwala na ang kakaibang bato ay makakatulong sa kanila na makipaglaban sa Taotai. Pagkatapos nito ay sinabi ni Wang sa kanila ang alamat ng Taotai, 200 siglo na ang nakalilipas, may isang emperador na nilamon ng kasakiman. Nilinlang niya ang libu-libong tao at nanggulo sa lugar hanggang sa dumating ang kalamidad. Nagpadala ang langit ng bulalakaw na bumagsak sa Gaowu Mountain kaya naging berde ito at naglabas ng Taotai. Simula noon, ang mga halimaw na ito ay lumalabas tuwing 60 taon upang manggulo sa hilaga ng China. Ang mga ito ay isang paalala kung ano ang nangyayari kapag ang kasakiman ng tao ay hindi napigilan. Ang Taotai ay kumakain ng kahit anong may buhay o patay at nagdadala ng pagkain sa kanilang reyna. Sa pamamagitan ng pagkain na kanilang ibinibigay sa kanya ay nagagawa niyang magparami. Ang kabisera at ang 2 milyong tao nito ay 400 kilometro lamang ang layo at kung makakamit ng Taotai ang ganoong kalaking pagkain, walang sulok ng mundo ang magiging ligtas. Sinubukan ng Nameless Order na manghuli ng mga Taotai, ngunit palagi silang nawawala ng walang anumang bakas. Di nagtagal ay isang Taotai ang umatake sa mga sundalo malapit sa pader at sa labanan, si General Xiao ay nasugatan ng husto. Bago pumanaw ay ginawa niyang commander ng Nameless Order si Lin, at nang maglaon ay nakatanggap si General Lin ng 900 taong gulang na ulat mula sa Bayan Liang, ang kabisera na nagdedetalye sa paggamit ng mga magnetic na bato bilang isang paraan upang maitaboy ang Taotai. Pinaniniwalaan na ang magnet ay ginagawang bingi ang mga halimaw, at hindi rin sila nakakatanggap ng mga senyales mula sa reyna na nagpatigil sa kanila. Upang subukan ang teoryang ito, iminungkahi ni William na manghuli ng isang halimaw sa pamamagitan ng pagpapatulog dito. Kinabukasan, nagtipon ng mga sundalo para sa isa pang laban sa Taotai kahit na maulap. Sa kabila ng kanilang planong pagtakas, nagpasya si William na manatili at tulungan si Lin sa panahon ng laban. Dahil dito ay iminungkahi ni Ballard na iwan siya ngunit tumanggi si Tovar na iwanan ang kanyang kaibigan. Samantala, hindi nahuli ng mga sundalo ang isang halimaw mula sa pader kaya nagpasya si William na ihulog ang isang kadena. Nagtagumpay siya sa paghuli ng isa ngunit lingid sa kanyang kaalaman, may isa pang halimaw na nakatago sa malapit. Sa kabutihang palad, dumating si Tovar sa tamang oras at nailigtas siya. Hindi nagtagal ay sinalakay ng mga halimaw ang dalawa ngunit gumamit sila ng mga rocket na gawa sa itim na pulbos, na naging sanhi ng pagsabog ng ilan sa mga halimaw. Sa pamamagitan nito, nailigtas ang dalawa at naging matagumpay ang misyon. Matapos maging maayos si William, tinalakay ni Lin ang itim na pulbos sa kanya at tinawag itong isang mahusay na binabantayan na sekreto ng pader. Tinatawag niya itong isang nakakakilabot na sandata na hindi kailanman dapat gamitin dahil sa mapanirang potensyal nito. Pagkatapos ay nagkomento siya na ang kasakiman ng mga tao ay hindi naiiba sa Taotai. Nang maglaon ay sinubukan ng mga sundalo ang teorya ng magnet at nakumpirma na maaari itong magamit upang mapaamo ang halimaw. Pagkatapos ang isang tenyente ay nagpatuloy sa pagdala sa nilalang sa emperador ayon sa utos ng imperial. Samantala, nagpasalamat si William kay Tovar ngunit nagalit sa kanya ang huli dahil sa pagpapaliban sa kanilang layunin na magnakaw ng itim na pulbos. Ipinaalala niya pa sa kanya na siya ay isang magnanakaw, isang sinungaling at isang mamamatay tao, siya ay hindi kailanman maaaring maging isang mabuting tao. Sa sumunod na eksena, nakakita ang mga sundalo ng ilang aktibidad malapit sa ilalim ng pader,
Nang magmadali silang mag-imbestiga ay nakakita sila ng napakalaking butas na nilikha ng mga halimaw at ngayon ay papunta na sila sa kabisera. Samantala, nakita ni Tovar at Ballard ang itim na pulbos na nakatago sa dingding. Dahil sa pagiging abala ng mga sundalo, ginamit nila ang pagkakataon na ito upang buksan ang pinto sa silid kung saan nakaimbak ang karamihan sa mga itim na pulbos. Ang pagsabog ay narinig ni William at nalaman niya na ang dalawa ay nagpapatuloy sa pagnanakaw ng pulbos. Hinimok niya ang mga ito na huminto ngunit tumanggi sila at sa halip ay pinatumba siya bago tumakbo palayo. Sa kabilang banda, nagpasya si Lin na magtungo sa Bayan Liang sakay ng mga lobo upang ipagtanggol ang emperador. Gayunpaman, bago sila magsimula sa kanilang paglalakbay ay nalaman niya ang tungkol sa pagtataksil ni Tovar at Ballard. Dahil sa puot ay inakusahan niya si William ng pakikipagtulungan sa dalawa, na sinasabi na siya sana mismo ang pumatay sa kanya kung hindi siya ang general. Buti na lang at isang binatang sundalo na nakasaksi sa buong pangyayari ang lumapit at ipinahayag na sinubukan talaga ni William na pigilan ang dalawang kumuha ng pulbos. Gayunpaman, ikinulong pa rin nilin si William bago tumungo sa kabiserang lungsod kasama ang kanyang mga tropa at nagpadala rin siya ng sundalo upang mahuli sina Tovar at Ballard. Samantala, habang ang dalawa ay naglalakbay sa disyerto, ipinagkanulo ni Ballard si Tovar at iniwan siya sa gitna ng kawalan. Isa-isang lumipad ang mga sundalo sakay ng mga lobo patungo sa lungsod. Pinalaya din si William at sinabihan na bumalik sa kanyang pinagmulan upang bigyan sila ng babala tungkol sa paparating na panganib. Gayunpaman, tumanggi siyang umalis at sa halip ay nagpasya na makipaglaban sa mga halimaw. At nang malaman niya na ang tanging paraan upang iligtas ang mundo ay sa pamamagitan ng pagpatay sa reyna, sumakay siya sa isang lobo at umalis patungo sa kabisera. Sa ibang lugar, si Ballard ay nahuli ng mga bandido at ginawang hostage. Pagdating ng gabi habang sinusuri nila ang kanyang mga gamit, aksidente nilang nasindihan ang itim na pulbos. Sa kasamaang palad para sa kanila, ang pulbos ay agad na pumutok at pinatay ang lahat sa lugar. Samantala, nahuli si Tovar ng kabalyerong ipinadala ni Lin. Sa kabisera ng lungsod, habang nag-eeksperimento sa halimaw, ang binata at walang muwang na emperador ay inalis ang magnetic na bato ng isang segundo na naging dahilan upang magising ang taotay. Nagawa niyang makontrol ang sitwasyon ngunit sa oras na yun ay huli na ang lahat. Pinatawag na ng nilalang ang libu-libong taotay sa lokasyon nito. Sa ilang sandali lang, ang karamihan sa lungsod ay sinalanta ng mga nakamamatay na halimaw. Gumamit si Lin at ang kanyang grupo ng mga lobo upang makipaglaban sa mga taotay sa lungsod. Ngunit ang mga lobo ay nagsimulang mag-apoy dahilan para ang ilan sa mga sundalo ay mamatay. Halos mangyari na rin kay Lin ang parehong sitwasyon, buti na lang at dumating si William sa tamang oras upang iligtas siya. Sa muling pagsasama nila, napansin nila ang reyna na napapaligiran ng libu-libong taotay. Sa sumunod na eksena ay nakilala ni Lin at ng iba pa ang emperador at nagpanukala ng plano na gamitin ang nahuli na taotay para patayin ang reyna. Sumang-ayon ang emperador at dinala sila sa halimaw na nasa piitan. Doon ay nilagyan ng mga tropa ang halimaw ng mga pampasabog at pinakain ito ng karne upang dalhin sa reyna. Sinubukan nilang pumuslit sa ilalim na lagusan para makaiwas sa gulo ngunit biglang sumulpot ang isang taotay. Dahil paubos na ang oras, isang mandirigma ang walang pag-iimbot na isinakripisyo ang kanyang sarili kaya nagawa nilang ipagpatuloy ang misyon. Pagkatapos ay pumunta sina William, Lin, at Wang sa isang tore at maingat na pinakawalan ang nahuli na taotay. Nang muling makasama nito ang iba pang halimaw, sina William at Lin ay umakyat sa tore upang kunin ang reyna habang si Wang ay nagbabantay sa ibaba. Si William ay nakakuha ng magandang layunin mula sa itaas at nagpaputok ng mga rocket sa reyna, ngunit siya ay natatakpan ng mas malalaking nilalang na may makapal na kaliskis. Sa kalaunan, ang mga hayop ay nakarating sa tore at nagsimulang umatake. Si Wang na nasa ibaba ay inihagis kay Lin ang magnet bago siya napatay. Sa kaunting oras na natitira ay nakaisip si William ng ideya, dahil nagagawa ng magnet na patahimikin ang mga nilalang ay plano niyang gamitin ito para ihiwalay ang reyna. Kaya naman hinagis niya ang bato patungo sa kanya, at kasabay nito ay inilunsad ni Lin ang rocket. Ang plano ay umepekto at ang rocket sa wakas ay tinapos ang seguridad ng reyna, ito ay sumabog na naging dahilan ng pagkamatay ng reyna. Dahil dito, ang natitirang bahagi ng taotay ay bumagsak kaya't natapos ang digmaan. Pagkatapos ay bumalik silang lahat sa Great Wall, at si Lin ay itinaas ang ranggo sa panrehiyong general. Samantala, si William ay bibigyan na sana ng maraming itim na pulbos bilang gantimpala gayunpaman, pinili niyang iligtas ang kanyang kaibigan na si Tovar. Nagkasundo sila at pagkatapos magpaalam kay Lin,
Umuwi na sila kasama ang isang tropa na sumusunod sa kanila para sa proteksyon. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!